Marichu, Marichu, sa palagay mo ba, is corruption endemic in the Philippines? Sinabi po ni Pangulong Macapagal Arroyo 2 days ago nga na sabi niya endemic. Ang ibig sabihin ng endemic, yung daw pong corruption ay endemic sa atin. Ang ibig sabihin ng endemic ay likas daw sa atin. Gusto ko lang sabihin sa kanya na sa amin hindi likas yun, baka sa kanya likas yun. Huwag sana niyang sabihin na likas yun kasi hindi po likas yun. May mga structures so, sa palagay mo, it is not within the soul, it's not a fatal flaw. Hindi sinabi ni Pangulo na likas sa tao yun dahil hindi ko tinatanggap na likas sa tao yun. At siguro she's speaking for herself when she said that. Do you agree? Okay, Ricky. What about you? Do you think? Dapat siguro tignan natin yung mga hakban na ginagawa. Alam niyo sa Hong Kong, umabot ng 15 taon bago nila nasugpo ang korupsyon. At isa sa mga umuupo dito sa yung anti-corruption na commission nila ay si Tony Kwok, na ngayon ay ang consultant natin sa ombudsman mismo para mapagtibay natin itong anti-corruption drive. Ano ginawa ng pamahalaan ni Gloria Macapagal Arroyo? Dinagdagan niya ng budget ang office ng ombudsman para mas mabilis ang pag-process ng mga kasong ito. Kinuha nila si Tony Kwok at pinapattern nila ang sistema ng anti-corruption na ginawa nila sa Hong Kong noon, dito sa ating bansa. You know, ang problema ba, sistema lang o yung kultura? O yung kagawian? Following the endemic You think it's a culture thing? I think it's culture. Kanina iniisip ko system pero ngayon culture. Pero alam mo, in fairness to this government, kasi ako hindi ako taong gobyerno. Private sector. Private sector ako. Nanonood ako from the outside. Nakikita ko na ngayon, lumalabas lahat. Bakit? Tumapang ang tao. Hindi lang yon. Yun ang dahilan kung bakit marami tayong nakikita ngayon. Because tumapang ang tao. And then nakikita ko si Madam Gloria, walis naman siya ng walis. Walis siya ng walis. Hindi naman pwedeng overnight solution. Kasi nga, tama naman yung kanya. Okay. Napakatagal ng panahon na problema. Claire, we'll ask Father Joe, no? Father Joe, many people asked, ito'y totohanan lang, we're the only Christian nation, and yet, mukhang salutatoryo na tayo sa corruption. Is anything wrong with us? Or anything wrong with anything in the religion? Well, mayroong malaking pagkakamali, no? As Christians and Filipinos, for that matter, miseducated tayo. Sa pagiging Kristiyano, ang itinuro sa ating pagkristiyanismo ay yung mga Kristiyano, ang buhay niya dalawa. Isa sa simbahan, iba sa labas ng simbahan. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun kasi kanya split level Christianity yan. So may may pagkakamali ang Catholic Church natin dito. Yung Kristyanismong pinagduldulan sa atin, no? At ikalawa pa, lalo ang gobyerno, kapag ang gobyerno ay napapahiwalay, gustong-gusto niya ang Kristyanismo na sinasabi niyang, doon lang kayo sa loob ng simbahan, wala kayong pakialam sa labas. Okay. Pangalawa, isa ko sa lang dagdagan. Yung usapin pa ng miseducation natin sa political system, yung binigay sa ating mga political system ng mga nanakop sa atin ay political system na ang pwedeng maupo lang ay yung mayayaman, may mga interest na isusulong. Kaya silang nakakaupo at ginagamit nila yung posisyon para higit pang isulong yung interest nila. Okay. Let's hear isang pong anthropologist po. Isang anthropologist. Ano ho ang say nyo dito? Isang comment lang ho. Siguro dapat wag nating sisihin ang kultura for what really is a function of the social system. Ang social system, napaka-importante ng governance. At kapag ang governance is unable to punish wrongdoing, yun ang minimum requirement sa governance. It should be able to reinforce what is good at saka punish what is wrong. Ang problema, kung ang sistema mo is not able to punish those who do wrong, and praise those who do right. Sabi nga sa Biblia, you become a soft state. So yung sinasabi na endemic ang corruption, mahina talaga ang gobyerno, ang estado dahil doon. Doktora, just on that, I don't want to debate with you, pero kung sasabihin na nandyan lahat ng batas, ang problema lang ipapatupad. Anong problema? Yung sistema o yung kultura o yung tao? Para ho yung chicken and egg, yung tao at saka yung sistema. Kasi all the laws are there. Oho. Kasi actually, tanggapin natin yun bilang mga Pilipino. Hindi yun sa kultura natin, kundi rin sa, kung merong kapangyarihan ng gobyerno para sumingil o humingi ng suhol, may kapangyarihan din ang tao para humindi. There's such a thing as the power of refusal.